So sa nakaraang chapter nga, ginamit ni Gojo ang kanyang blue at reversal red para salakayin si Sukuna. At pagkatapos ay pinatumba si Sukuna gamit ang kanyang black flash. Gayunpaman ang gulong ni Mahoraga ay nakakumpleto na ng pang-apat na pag-ikot at doon nga natrap yung mga paa ni Gojo at nagawa ni Mahoraga masugatan itong si Gojo. Dito nga sa chapter 233, nagsimula sa pagpapahayag ni Yoji ng kanyang pananampalataya na kahit na naka-adapt si Mahoraga sa Limitless ni Gojo, pantay pa rin ang takbo niya at kayang talunin ang kanyang kalaban. Gaya ng hula ng lahat, nahil ni Gojo ang kanyang mga sugat gamit ang reverse curse technique. Gayunpaman makikita natin sa mukha ni Shoko na mukhang stressed at gulat na ang output daw ni Gojo ay nababawasan at ang kanyang oras ng reaksyon ay nagiging mas mabagal pagdating sa reverse curse technique. Naniniwala siya na ito ay pareho sa case ni Sukuna. Ayon sa mga spoilers ng Jujutsu Kaisen Chapter 233, ang pagsasalaysay ay nagsasaad na kahit na si Gojo ang pinakamalakas, ang posibilidad ng pagkatalo laban sa The King of the Curses ay sumagi sa isip ng lahat, lalo na sa sarili ni Gojo. Gayunpaman naramdaman lamang ni Gojo ang kasiyahan at satisfaction na maliban na siya ang pinakamalakas ay meron pa rin siyang kasabayan sa itaas. Ang huling beses na naramdaman niya ito, syempre yung laban nila Toji Fushiguro. Anyway, sununtok ni Gojo si Mahoraga at nagsimulang mag-chant bago ang kanyang pag-atake upang matipid ang output ng cursed energy at hindi ito masayang. Pero dito nga ay nagkamalay si Sukuna at gumamit ng rabbit escape para tulungan si Mahoraga at iwasan ang reversal red na binaril ni Gojo sa kanila. Binato niya ang fire extinguisher kay Gojo at pinasabog ito para gumawa ng smoke screen. Then napagtanto ni Gojo na pinoprotektahan niya itong si Mahoraga dahil ang Shikigami ay naka-adapt na sa Infinity ni Gojo. Pagkatapos ay pinakita si Mahoraga na naghahanda sa pag-atake kay Gojo mula sa itaas. Then dito nga nakita ni Choso na si Sukuna ay gumagawa ng parehong paggalaw na kinakailangan para sa paggamit ng Piercing Blood. Gayunpaman imbis na dugo yung lalabas ay isa itong tubig mula sa Bancho o Max Elephant na ginamit ni Sukuna. Sa katunayan, kahit na si Gojo ay naka-defense mode against Mahoraga, tinamaan siya ng pag-atake ni Sukuna. Napagtanto ni Gojo na kapag pinawalang bisa ni Mahoraga ang kanyang Infinity, lumilipat si Sukuna para sa isang pag-atake. Nagtaka nga itong si Gojo kay Sukuna kung bakit nagagamit niya ang Shikigami ni Megumi nang hindi kinakailangang i-summon. Napagpasyahan ni Gojo na magsimula nang gumamit si Sukuna ng isa pang Shikigami ngayong naka-adapt na si Mahoraga sa Infinity. Gayunpaman kumpiyansa si Gojo na habang ang Shikigami ay naka-adapt sa Lapse Blue, ang adaptation sa Reversal Red ay ibang bagay sa kabuuan. Pinutol ni Sukuna ang kanyang proseso ng pag-iisip at sinabihan siyang huwag malito dahil ito daw ay isang simpleng laban lang sa pagitan nilang dalawa. Pagkatapos ay sinumon nga ni Sukuna si Nanoe at Ko known as Divine Dog Totality. Ngunit sa halip na magkahiwalay itong dalawa ay nakita natin na sila ay iisang pinagsamang Shikigami. Ang Shikigami na ito ay tinatawag na Kanjojo Agito o Chimera Beast Agito. Hindi rin malinaw kung ito ay isang pinagsamang Shikigami o bago. Si Gojo sa katangian ay pinagtatawanan si Sukuna na tila nagjo-joke ito habang napapaligiran ng dalawang higanteng Shikigami. Sabay-sabay natake ng dalawang Shikigami si Gojo ngunit nagawa niyang iwasan ng mga ito. Si Sukuna ay lumabas sa shadow at inatake siya ng tubig na atake ni Bancho muli. Ngunit nagawa rin ni Gojo na iwasan iyon. Inatake ni Gojo si Mahoraga gamit ang reversal red ngunit maliit lang ang epekto nito. Pagtanto niya na wala siyang choice kundi gamitin ang kanyang trump card na tinawag niyang isang unlimited hollow technique kahit na malalaman din eventually ito ni Sukuna. At dito nga nagtatapos ang chapter 233 ng Jujutsu Kaisen and kapag lumabas na ang full chapter nito ay try ko gumawa ng video tungkol dyan. So mag-subscribe na and click the bell button para update ka sa mga bagong content natin.